ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Okay, welcome sa atong question and answer portion. So ang mga tana magpaila sa iyang pangalan. Ako si Brother Juan de la Cruz, usa ko ka lay minister, mo ni ang akong pangutana. So ang mangutana personal pwede mo dool din no, dinhi mo tupad mo dinhi ba para makita sa kamera. Kaya kining atong gi-record, atong i-upload sa atong YouTube channel. So makita mo sa atong channel. So proceed sa inyong mga pangutana. Kinsay unang mangutana? Na ako yung pangutana. Ako dahil si Armando Angko nga taga sa ating Samasin. Akong pangutana, usa ko ka alagad sa Masin. Akong pangutana bro, murag lahi na sa inyong topic karon, pero ako yung pangutana sa inyo ha. Nga ang purgatorio bro, sa inistoryahan, sa asa nga inistoryahan sa Latin man daw na siya nga inistoryahan, ug asa mabasa bro sa Bisaya nga Biblia. Mao ba ni bro ang tubag sa 1 Pedro 3:20? Mora bro ako pangutana. 1 Pedro 3:20. Mo tayo mag-ikot nga verse no? 1 Pedro 3:20. So atong basahon. Mao kini ang mga espiritu sa mga tao nga misupil sa Dios, samtang sila mapailugon nga naghulat kanila sa diha nga si Noe naghimo sa arka. 8 lamang katao ang misulod sa arka o naluwas pinaagi sa tubig. So naay mga espiritu nga misupil sa Dios matod sa 19 diha sa iyang espirituhanong kahimtang miadto siya ug nagwali sa espiritu sa mga binilanggo. Sa ato pa kining mga espiritu mao kini ang espiritu sa mga tao nga nabilanggo. Kining mga tawhana mao ang mga tao nga misupil sa panahon ni Noe. Sa ato pa kadto mga tao nga misupil sa Dios sa panahon ni Noe, labi na kadto mga tao nga wala maabot ni Noe sa pagpahibalo nga naay lonop o kinahanglan mo maghimo tag arka kay mao nay ang kahimanan sa kaluwasan. Kadtong mga espirituha gihatagan sila og second chance. Because God is God of second chance. Wala sila editsyo labay sa impierno kay masupilon sila. Kaya ang pagsupil sala sumala sa unang Juan 3:4 sala ang pagsupak o pagsupil sa Dios. So therefore kadto mga tawhana nakasala. Pero wa sila itambog dayon sa impierno. Gibutang sila sa gitawag bilangguan sa espiritu. Gitawag ka na sa atong teolohiya nga middle state. Dili langit, dili impierno. Kay kung impierno to siyang bilangguana, anong giwalihan pa man ni Kristo? Di naman angay walihan kung na impierno. Kay ang tuwa sa impierno, way katapusang silok naman to. Dili po ni langit. Kay ang langit dili prisuhan. Di man bilangguan ang langit. Pero anong gibilanggo man sila? Og sa pagkamatay na Hesus dito sa Kalbaryo sa cross, sa iyang espirituhanong kahimtang maunang sa atong credo, He descended into hell. Kanang hell diha di na hellfire nga silutanan sa impierno, kundi kalibutan sa mga patay. Niadto si Kristo nagwali dito. Mao ni ang lig-on nga prueba nga dunay middle state, dunay purgatorio. So dili tinuod ang giingon sa laing tinuohan nga pagkamatay sa tao ang iyang padulngan impierno kung siya dautan, langit kung siya buotan. Naa pa di ay lain nga dapit nga dili impierno, dili langit apan may kaluwasan pa. Dugangan nato ang imong bersikulo. Unang Korinto kapitulo 3 bersikulo 15. Si San Pablo mingon nga adunay kalayo nga latasan sa tao
apan ang maong kalayo nga aduna pay kaluwasan. Kini nga kalayo dili kini imperno, kay ang kalayo sa imperno wala na may kaluwasan ang maimperno, pero ngano naa may kalayo nga latasan sa tao nga may kaluwasan pa. Ang simbahan niingon nga kini mao ang purgatorio. The word purgatory or purgatorio is a compound word. Purge means to cleanse or purify. Torio means territorio. Maunang ang purgatory is place and state. So doon ang diyoy middle state. Nga diha una ang tao lunsayon sa Dios kadtong mga tao nga nakasala og venial sin. Kay pananglitan nakasala kag mortal sin. Ang simbahan ng tudlo, pag mamatay ang tao in the state of mortal sin, unya wala makumpisaw. Ang simbahan ningon nga ang maong kalag nga namatay nga nakasala og mortal, apan wala makumpisaw nga to sa pare. Kung walay pare, ang Ginoo mo hatag man og tsansa nga pwede na kang mudadik sa Ginoo. Kaya may available nga pare. Pero kung naay available nga pare, mas nindot assign sa obedience sa sakramentong gitukod ni Kristo, magpatawag kita og pare. Pero pananglitan, dili available si Father John, dili available si Father Petros kay tuwa nag district seminar sa SBD. Unya naa na dinhi nagtinga na. Nakakamatyon na. Pwede kang Lord, pasaylo ako Lord sa akong mga sala. Although wala ka mahatagi og sacrament of reconciliation, ka sakramento sa finance nga maong pagkupisal dito sa pari sa Dios, kay ang Ginoo hustisya man, pwede kang mangaliya sa Ginoo. O kung mo mangay ka kanang pasaylo, mo balik ka sa Ginoo, di yun ka itambog sa impierno. Ngano man sa katapusan nga gutlo sa imong kinabuhi, miadmitir ka man sa imong sa ug nangayo ka sa iyang pasaylo, mo nang meaning sa divine mercy. Ang laod, the ocean of mercy. Panahon sa atong kamatayon, i-grab nato ang ocean of mercy. Nga taliwa sa atong pagkadautan, ang Diyos maluluyon. Mo nang mahal kag pasaylo sa Ginoo, mamatay ka. Naaman ka sa kamatayon nga naay pasaylo sa Ginoo, di ka dito sa halangit. Naa pa kay latasan apan kalayong may kaluwasan. Mao na ang purgatory, means to cleanse or purify. Kay kung mamatay kita in the state of venial sin, sala nga dili ikatambog sa impierno, apan di mo ta mahalangit. Nga naman, Revelation 20:27, even an small dot of sin, mo nang venial, bisan gamay nga sala, di man ka makasulod sa langit. Bisan na kay gamay nga sala, mo nang doon na gitawag purification state. Kinahanglan lunsayon ka sa Ginoo. Ang imong pangutana kinibang 3:20 sa unang Pedro, referido ba ni sa middle state kon purgatory? Ang simbahan ningon nga referido ni sa middle state o pwede ning gamiton o establish nga naa doy purgatory or middle state. Mo nang tubag sa imong pangutana. Pwede ka mo follow up o gusto pagod ka nga mapalagman pa kini nga kamaturan. So naay purgatory ha. Nganong naay purgatory? Kay dunay duha ka klase nga sala. O ang hustisya nangayo man gitawag na ang hustisya dili ka silutan sa salaod nga labaw sa imong nabuhat. Mahataw example, while naghuwat ko sa pangutana ha, ako na ipasabot ng duha ka klase nga sala. Sa duha ka klase nga sala, duha pod ka klase ang gitawag gravity, ang kabug-aton ba sa sala o ang kabug-aton sa iyang silot. For example, Panultihon Kapitulo 6 versikulo 30 o 31 mao kini ang atong mabasa. Dili mo tamayon ang tao nga kawatan. Unsa daw?
Ayaw daw tamaya ang taong kawatan. Kondisyon ha, nangawat siya pagkaon kay gigutom siya. Sa 10 Commandments, nakakantar sa Dikalugo nga dili ka mangawat. Karon, kung ang usa ka taong gigutom, nangawat siya pagkaon kay gigutoman siya, gitudloan kita sa balaang kasulatan na ayaw tamaya ang taong nangawat kung ang hinungdan sa iyang pagpangawat tungod sa grabe niyang kagutom. Unsa may giingon ni Kristo sa Mateo Kapitulo 25, miingon si Kristo, ako tong taong gigutom, apan wa ko niyo pakana. Si bisan kinsang taong gigutom, ato ng obligasyon sa pagpaambit kaniya sa pagkaon, pero pananglitan og milabay siya sa banana plantation. Wala may iyang kapananghiran. Gutom na ka. 5 kilometros patong istasyon, mananghid pa ka dito, di nakakabot, mamatay na ka. So ang gihimo sa kawatan, mikuha siya og dawin sa saging og mikaon. Sala to dili. Sala kay kawat man. Muadto ba sa lain po nga senaryo? Ako dato ko. Daghan ko yuta asinga, politiko ko, mangawat pa ko sa gaban sa gobyerno. Ipariha ba ko niya itong taong nangawat kay gutom? Lahi ang among kaso. Kaya ang akong pagpangawat gumikan sa rason na gutom. Apan ikaw nga dato ka na nga nung mangawat ka pa man sa kaban sa gobyerno. That is greediness. Ang kahakog na ang naghari diha, while kini nangawat tungod sa gutom, apan ikaw nangawat tungod sa kahakog. Ang pangutana puro manasala. Kung ang hustisya sa gobyerno ang mag-decide niya na parihason ba niya silot ako sa kataong gigutom o ang politiko nga kawatan? Bugat yun ang isilot niining taong adunahan nga nang lupig pa sa iyang isig katao kaysa niining taong nangawat tungod sa iyang kagutom. Apan sanglit sa laman ang pagpangawat, kung pananglitan nangawat ka, nasakpan ka sa security guard sa banana plantation, gipusil ka, namatay ka. So namatay ka in the state of venial sin. Ang politiko pod na kwartahan nangawat sa kaban sa gobyerno, gipusil pod patay, nagdungan mo adto sa atubangan sa hukmanan sa Ginoo. Kung sa may saan mo, nangawat ay kong saging. Ikaw sa may sahapon nimo, nangawat ko sa gaban sa gobyerno, madato na ko. Ang pangutana, parihason ba mo o hukom sa Ginoo? Ang tubag dili sa Salmo 7:11-12, God is a perfect just judge. Ang Dios matarong o hingpit nga maghuhukom. Sa hukom sa kalibutan, ang judge sa korte sa kalibutan na ay lain-lain nga punishment. Na gitawag punishment nga prison mayor, prison correctional, reclusion temporal, reclusion perpetua, death sentence, life sentence, double life sentence. Nganong daghan man nag-sentensya, hindi man magkapareha. Nga na 6 years na ka mapriso, ikaw 12 ka mapriso, ikaw 30 anyos ka mapriso, o ikaw mapriso na ka hangtod sa kanturan. Anong naamay anak nga lilain nga judgment? Kay ang hostisya giagad ang silot sa sala nga imong nahimo. Mao na ang justice system sa kalibutan. Karon, kung ang justice system sa kalibutan ingon ni ini, labaw na ni ini ang korte sa just judge. Kung mo yun na ginawa ka mo, kaya may purgatorio, di man pud ka mahalangit, ikaw nangawat og sakit, di man pud ka mahalangit. Kaya may gamay nga sala nga mamatay in the state of venial sin ka mahalangit. So ikaw nga nangawat og saging, o ikaw nga politiko nga mangawat sa kaban sa gobyerno, hala, ilampos na mo dito tarang sa impyerno. Basin mo ingon si Bernard, Lord, ikaw magid na Lord, justice pa baka na Lord, nangawat og saging, ma-question, questionable. Kung may purgatorio, ma-question ang pagka-just judge sa Ginoo. Makaingon ang tao na maayo pa man si Judge Quintanar, maayo pa man si Judge, isa ba yun nga judge? Isa nga inyong nga judge rin? Isa mga judge rin nila? Maayo pa man si Judge Lopez, maayo pa man si Judge
Gonzales, kay gihukman ko, giagad sa akong silot, ikaw hinuon Lord, nga ikaw na ang pinaka-judge. Pero di man na maunang imong sinilutan Lord. Mag-question ang justice system sa Ginoo kung walay purgatorio. Mao nang ang purgatorio nag-magnify, nag-testify na God is a perfect just judge according to Psalm chapter 7 verses 11 to 12. Palakpakan nato ang atong Ginoo. Mao na ang tubag nganong kinahanglan gyud nga naay purgatorio, because God is a perfect just judge. Next question. Hindi na lang mudaan rin para balik na lang. Magutana lang ko. Ako dahil si John na pangantihon, kipi ko sa Don Mateo. Mutana lang ko, ay bro, sa akong kanunay nga tanaw, sa pati sa ilahang discuss, muragwa, di ko kasabot. Kinikingaingon nga, ikaw Pedro, tukuron ko ang akong iglesia, ining ibabaw, ining bato, o wala lang makatumpag, bisan pag ang kamatayon. Muna akong ginapangita nga, unsa ba yun itong gitukod na relihiyon ni Pedro kay kato wala yung kasabot. Katoliko ba yun ito? Unsa na siya bro? Maroon ito bro. Kanang Mateo 16:18, Pag-ingon ni Kristo, you are Peter, and upon this rock I will build my church. Giklaro diha nga ang gitukod ni Kristo nga simbahan is Petrine related. Di yun nimo pwede nga kung tinuod ka nga simbahan nga imong ibuwag si Pedro. Always yun, pag maghisto tag simbahan nga tinungkod ni Kristo, always yun na nga imong i-connect si Peter. Kay during ni ining 16:18, pag-declare ni Kristo nga you are Peter and upon this rock, naadiha ang 12 ka apostoles, including Judas Iscariot. Dito rin nahitabo sa Cesarea Philippo. Lugar kini nga dito gidala ni Kristo ang iyang apostoles o dito ang iyang official declaration. Kay kanang Cesarea Philippo daghan nagbato. Dayon kanang Cesarea Philippo diha sa unahan ni ana naay dako nga kuweba. Naay kuweba ba? Pag-ingon ni Kristo, you are Peter, and upon this rock, literally, tuag sila dito sa lugar nga naay bato. And the gates of hell, ang itudlo ni Kristo, kadtong ganghaan, kuiba ba, langob. Kay kaniadto ang langob, mao ang lubnganan sa mga patay. Ang pagkani sa dito sa Luzon, mungkin lubnganan, ang ilang langob, may lubnganan. Ingon si Kristo, bisan pang ganghaan sa kamatayon, ang dito mo nga ni Pedro, kadtong bakba ba sa langob, nga dito ipang sword ang maminatay, walay gahom aron sa paglumpag sa akong simbahan, Pedro. Nganong Pedro man ang gamit ni Kristo, nga dili man Pedro ang tinuod nga ngalan ni Pedro. Unsa may tinuod nga ngalan ni Pedro? Juan 1:42. Niingon si Kristo, Simon ang imong pangalan. Ikaw dahil si Simon? Simon ang imong pangalan? Karon usbon ko na kini nga Pedro. Sa unang enkwentro ni Kristo og ni Simon, wa gyud makasabot si Pedro. Nganong ang iyang ngalan nga Simon giilisdan man og Pedro. Kanang Pedro kinatsila na. Ang Aramaic ana katong pagbungat gyud sa bakba ni Kristo, kanang bato manggod, Petra manggod na, Petra. So you are Simon, and now I will call you Petra. Pagsulat na sa Bible, ang gigamit sa mga writer, especially ni St. John the Evangelist, na nagsuwat ang Book of John, gigamit na niya ang Koine Greek. Pero sa original na paglitok na ni Kristo, Petra, nga ikaw Simon, apan Petra na ka. Pagsulat, dili na Petra. Kay Greek man, Petros. Mao na si Father Petros. Greek ng iyang pangalan. Karon, dito
dito sa Cesarea Philippo, ang gamit gihapon ni Kristo dito, Aramaic gihapon. So pag ingon niya, you are Petra, and upon this Petra, I will build, you are Kepa. Kepa. I mean, Kepa. Kepa na sa Greek. Ano sa Aramaic. You are Kepa. Dito may Kristo nga Aramaic. You are Kepa, and upon this Kepa, I will build my church. Pero pag translate sa Greek, na may feminine word, nahimo na nga you are Petros, and upon this Petra. Ha? Pero dito sa Aramaic, kaya may distinction sa feminine o masculine, ang gamit ni Kristo, you are Kepa, and upon this Kepa, I will build my church. So dito malibog ini, nga lahi ng Petros, lahi ng Petra. Referido na tanan ni Peter, kaya original nga paglitokan na Aramaic man, wa may distinction. Dito naman sa grammatical, ang distinction. So, dito sa unang enkwentro ni Kristo nga ikaw mao si Simon, but from now on, I will call you Kepa. During the time, wa pa'y knowledge si Peter unsay buot ipasabot ni Kristo. Basta nahibawaan ni Peter nga ang imong ngalan bato, dili si bato nga senador. Katong inyong giboto. So, kanusan nahibawaan ni Peter na klaro og tin-aw ang iyang role as Kepa or Petros or Petra? Ni antong deklarasyon sa pagtukod sa Ginoo sa iyang simbahan. Na ang 12 ka apostoles, pero nganong miingon man si Kristo, you are Peter. Wa man siya maingon, you are Simon. Ngano ang iyang gigamit kadto mang ngalan nga iyang gigamit nga usbon ang ngalan ni Simon into Peter. Kay kadtong pag-usab sa Ginoo sa iyang pangalan nga Simon ngadto sa Pedro, konektado ka na sa pagtukod ni Kristo sa iyang simbahan. Kag-emphasize ni Kristo nga kining simbahan nga iyang tukuron is Petren related. Meaning, na ay espesyal nga role ni ini si Peter. Kay ang pag-usap o ngalan is meaningful, but sa Protestante is meaningless. Pagutan na sila. Nganong giusap man sa Ginoo ang ngalan ni Simon into Peter, unsay connection ni ana sa simbahan nga gitukod ni Kristo, ambo kumilabot ana. Di sila mangilabot nga naman para nila meaningless kana. Pero para kanatong makatoliko, meaningful. Nga naman, ang pag-usap o pangalan na anay meaning. Sama ba nato kung yung ganyan nga si Peter, si Paul, Saul. Saul means the great one, but Paul means the little one. Ang tanan na anay kahulugan. 17:5 sa hinagay sa Ginoo. Ikaw si Abraham, apan sukad karon, dili ka na tawgon nga Abraham. Ang imong pangalan bag-uhon ko na nga Abraham. Kay himuon ko ikaw nga amahan sa tanang katawhan. Giusab-usab ang ngalan ni Jacob. Sumala din sa Genesis. Miingon usab ang Ginoo kang Jacob. Sumala sa atong mabasa sa Genesis 35, 10 o 11, Jacob ang imong pangalan, apan karon tawgon ka na nga Israel. Kay mahimo ka nga amahan sa usa ka dako nga nasod, mao nang Israel. Kanang Israel gikuha na ang ngan sa Ginoo ngadto sa kang Jacob. Sa ato pa ang pag-usab og ngalan mao ang pagtugyan og role kung katungdanan sa usa kan sa ngalan giusab. Karon unsa may meaning ining pag-usab pod sa ngalan ni Simon ito Peter? Ingon ang Ginoo, ihatag ko kanimo ang Yahweh. Kanang Yahweh simbolik na. Ang iyang historical background ana Isaias 22. Basahon nato.
Isayas Kapitulo 22, mo nang meaning anang paghatag og Yahweh. Isayas 22, 21, 22, suloban ko siya sa imong biste, o baksan ko siya sa iyang bakos, itugyan ko kaniya ang gahom, o mahimo siyang amahan, isangon sa iyang abaga ang Yahweh sa balay ni David. Sa ato pa, kanang sangunan, kanang hatagan og Yahweh, mahimo nga unsa pangulo kon amahan sa katawhan. Sa pag-usab sa Ginoo sa ngalan ni Simon into Peter, ang meaning ana nga mahimo siyang amahan sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Ug ang prueba na isangon ko kanimo ang Yahweh ug mahimo kang amahan. Kay nganong amahan man ang iyang role. Unang Timoteo Kapitulo 3 versikulo 15 mingon San Pablo, Timoteo, kung malangan ako, nahibalo ka na unsaon sa pag-atiman sa panimalay sa Dios nga mao ang simbahan sa buhi nga Dios. Unsa di ang simbahan? Panimalay. Kay panimalay kinahanglan dunay amahan. Sa ato pa ang simbahan nga gitukod ni Kristo, parihag panimalay. Magtukod ko Pedro og panimalay nga mao ang katawhan isip simbahan. Ug ikaw Pedro ang himuon nakong papa. Mao nang si San Pedro ang unang Santo Papa. Kay ang simbahan kinahanglan nga dunay papa. Ang gitukod ni Kristo nga simbahan kinahanglan dunay amahan kun papa kay panimalay. Karon ang tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo na ay Santo Papa. Unsa man nga simbahan nga na ay Santo Papa nga nagsugod kang San Pedro? Kay naamay nagpa-Santo Papa na pod karon sa Mindanao. Master Pope pagyon. Apan kanang papaha wala nay koneksyon sa gitawag uninterrupted and broken line of succession from St. Peter hangtod kang Pope Francis. Kanang naaron sa Mindanao nga si San Pope, Master Pope, wala nay koneksyon ngadto kang pagka-Santo Papa ni San Pedro. Sumubalik ka sa pangutana, ang simbahan na gitukod ni Kristo kinahanglan bagyod nga dunay amahan. Yes, kinahanglan kay panimalay man. Kung ang simbahan panimalay na ay papa, sa ato pa kinahanglan na ang tinuod na simbahan na itukod ni Kristo sa 16:18 sa Mateo na ang Santo Papa. Ang pangutana, kinsa man ang makaprovide sa gitawag apostolic succession nga ang kapanguluhan kang San Pedro hangtod sa buhig otorite sa ika-21 nga siglo. While lain ang simbahang Katoliko ang makaprovide sa gitawag uninterrupted and broken line of successions. Palakpakan nato dito. So wala sila Santo Papa, wala sila Santo Mama, Santo Papa na hinoon. Kay ang simbahan panimalay man na ay inahan. Kay unsa may mahitabo sa usa ka simbahan nga way inahan? Unsa may mahitabo sa usa ka pamilya nga way inahan? Mahimo nga broken home. Nganong ang protestante nahimong broken home? Miabot na og more than 40,000 churches. Nahibalo ba mo unsa hinungdan ana nganong mabungkag na sila? Kaya wala sila inahan. Ngano ang Katoliko intact na pamilya gikan kang San Pedro hangtod sa Papa kay naatay inahan sa simbahan ang mahal na Birhen nga Maria. Palakpakan nato si Mamire. Siya ang hinungdan ngano ang simbahan milawig. Kay dito sa cross gitugon siya ni Kristo, woman, behold thy son. Kinsa man ang son? Kita na simbahan. Ang dito lang sa Kalbaryo nga ni-represent sa ato si Saint John the Beloved. Munang si John the Beloved gitawag the beloved disciple.
kay siya ang representante sa tibuok simbahan. Siya ang giingnan ni Ginoong Kristo, woman, behold thy son. Kana nga word is very para ano na sa kalaw. Ako lang po ni pakapina. Kaya na mag-si Mamiri, ako mag-natas. Nganong si John the Beloved Raman ang nakaabot sa cross. Kining Calvary, nakaabot ko ini nga lugar. Kadtong gitagdukan sa cross ni Kristo. Wala na ang cross. Didala na ni Santa Helena o gibutang ang relikyas diha sa Vatican. Ang tuwa dito, ang buho na lang sa cross ni Kristo. Sa dihang si Kristo gilansang sa cross, naglonging si Kristo. Nangandoy o giuhaw siya sa iyang mga gipili na mga tinunan. Kay during sa pagdakop sa Ginoo, naningkamot ang mga apostol nga dili gud maintrigo si Kristo sa hukmanan. Kay dili sila gusto nga mamatay si Kristo. Isimpi tadi sa gusto ang Ginoo mamatay. Botong girebuke sa ni Kristo. Kanang imong hunahuna dili na hunahuna sa Dios nga amahan. Kaya ang tuyo nga natao siya, kinahanglan gud siyang mamatay isip katubsanan. Mo nang sa diyang gidakop na si Kristo sa mga sundalo, migamit si Pedro og dahas. Gilabdi niya ang espada sa sundalo ug iyang gitigbas ang buot nga mabilanggo kang Kristo. Naputol ang talinga. Gihimo sa Ginoo gikuha ang talinga og taod og balik. Ug ingon siya, Pedro, ibalik ka sa kubang ang imong espada. Ang mogamit sa espada, mamatay sa espada. Di ba dahil pwede nga ako musangpit sa langit? Sa linibo ka mga anghel, nga maumodipinsa ka na ako, nga dili ko matugyan sa hukmanan o pagyon, pwede ko na. Request na ko sa kadipadan. Pero tuyo man nga mamatay. Tuwa na sa cross. Pag-adto dito sa cross, ang unang pangutana maune. Reporta mo to ba nganong si John na natuwa dito? Si Mama Mary tuwa sa cross, sa tiilan sa cross sa Ginoo. Ngano nga sa 12 apostoles imayno si Judas, nganong si John the Beloved Raman ang nakaabot sa cross. Asa naman di ay ang mga apostoles, especially San Pedro. Ang tubag mo ni silang tanan nanago. Kay nahadlok sila nga pangitaon kinsa man ang apostoles sa Ginoo. Ilang giasyong nga madamay sila kay hukman naman lang Ginoo. Nakijahay sila og panago og pagpalayo sa Jerusalem. Ang pangutana, nganong si John the Beloved lamang nakaabot sa cross? Ang tubag mao ni sa kagubot sa ilang hunahuna, kung asa sila mopadung, ang uban ni adto sa Emmaus, ang uban nanhago sa balay, bisag asa na lang sila nakahuna-huna na moadto. Si John the Beloved miingon, gusto ko nga moadto og mosimpatiya. Kita kay mamatay tayo, di ba? Mato ka ato sa atong higala, ato gyud na sa katapusan gusto siguro mo kanang nakidamay ta sa ilang kapitpos o kalisod ba. Ingon si John the Beloved, gusto kong moadto sa Ginoo. Pero unsaon nako nga makaabot ko dito? Wisdom sa Ginoo. Ingon si John the Beloved, walay lain nga paagi nga makaabot ko sa cross. Pangitaon nako ang usa nga muunong kang Kristo. Kaya ba kinsa siya? Ang nanay sa Ginoo. Sa pasyon ni Kristo, walay lain bugtong nga tao nga muunong sa Ginoo gawas sa iyang nanay.
Kay ang tinuod nga serbisyo sa usa ka tinuod nga inahan is from womb to tomb. Ang tinuod nga inahan nga nagmahal sa iyang anak, ang iyang serbisyo sa iyang anak gikan sa iyang taguangkan hangtod sa iyang lunganan. Mo nang isaragyon ang naa sa hunahuna ni John the Beloved. Kay si Mama Mary raman gayod ang bugtong muunong kang Kristo dito sa krus sa iyang pasyon, ang importanteng tao nga akong ubanan dili ang mga apostol nga nago, pangitaon nako si Mama Mary. Nganong nakaabot siya sa cross tungod sa mahal na Birhen, i-attribute nato sa mahal na Birhen nga Maria. Og si Mama Mary, before pa maingon si Jesus nga, woman, behold thy son, naa na sa kasing-kasing ni Mama Mary nga pangitaon Lord si John the Beloved. Nganong nangita si Mama Mary kang John the Beloved, kay si Kristo o si John the Beloved grabe kaayo og intimacy, grabe kaayo sila relasyon isip agalon o alagad sa Ginoo. Ngani kung makabasa mo sa Bible, no? Mabasa nimo ng portion na si John the Beloved magpauraray sa dughan ni Kristo. Panahon nga naa na mga apostoles, hebalo mo, kana si John the Beloved o si Kristo, si John the Beloved mo pauraray sa dughan ni Kristo. Nga naman, si John the Beloved, bata pa na siya. Siya ang bagito sa tanan nga apostoles. Gusto siyang magparaig. Kaya iyang giisip si Kristo nga iyang suon nga magulang nga igsuon. Manang igsuon, bitay lang tabang igsuon sa Ginoo. Tapos dito sa cross, ngayon malugnon sa pinakatap ng ni Kristo, ang iyang beloved. Especially the Blessed Virgin Mother, ang iyang number 1 naghigugma. Sikan ana si John the Beloved. Isa ra ka apostol ang ginganlag beloved. So meaning, ang iyang dipangandoy sa cross, ang iyang the beloved mother. Next, his beloved disciple, no other than Saint John. Naa sa kasing-kasing sa mahal nga Birhen nga iyang pangitaon si John the Beloved, kay iyang dadon kang Kristo, kay kung makita ni Jesus nga iyang the Beloved one naa, makonsul ang kasing-kasing sa Ginoo. Grabe itong ka sa ospital, nasakit ka, kana ditong duawon ka sa imong best friend, unsa ka nga tambal nga moalin sa imong dughan nga taliwala sa imong kasakit, nakita nimo ang imong suod nga hinigugma, di ba makahatag makonsul na sa imong kasing-kasing? So meaning, si John the Beloved nangandoy nga makita si Mama Mary, kay siya ra ang sikreto nga makaabot siya sa cross, o ang mahal na Birhen nangandoy po kang John the Beloved aron makonsul ang kasakit ni Kristo sa cross. Og didto si Jesus miingon sa cross, woman, behold thy son. Nganong woman man ang gamit ni Kristo? Wa man sa moingon nga mother or mater, nganong gunay man ang gigamit sa Ginoo. Duha ka beses ni Kristo gigamit nga referensya yang nanay ang word nga babae kung gunay. Ang pinakaunang bersikulo ni ana mabasa sa Juan 2:4. Sa kasal sa Kana, niingon si Jesus, babae, unsa may labot nato nila. Nahibalo mo ganong mo na gigamit ni Kristo nga word babae sa iyang nanay, nahitabo na sa wedding at Cana, ang last one nahitabo sa Kalbaryo. Kay dito sa kasal sa Kana, miak si Mama Mary
sa iyang gitawag motherly concern. Para makasabot mo ini, mobalik ko sa Genesis. Dito sa Genesis, sa dihang si Adan o si Eva nakasa, nidisobey sa Ginoo, mingon ang Ginoo sa Genesis 3:15, I will put an enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. Sa dihang nakasala itong unang magtiayon, si Adan o si Eva, duha sila kabuo, duha ka persons, ingon po ng Ginoo, mag-provide po siya, o duha po kabuo, woman and her seed. Nganong duha man? Kay duha may hinungdan sa pagkabagsak sa tao, duha pod ang gamiton sa Ginoo aron establish i-restore pag-usab ang kaugmaon sa tao. Adam and Eve, Jesus and Mary. Mauna nga ang Genesis 2:22-23, ang tawag ni Adan kang Eva, babae. Kini ang bukog sa akong bukog, ug unod sa akong unod, tawgon ko siya nga babae. So ang tawagan sa unang Adan o Eva, babae. Dayon si Kristo man ang bagong Adan. Unang Korinto 15:45-47, si Kristo ang ikaduha o katapusan nga Adan. Meaning, ang role ni Adam nga napalpak, gi-assume ni Kristo, ang role nga pagkaamahan, si Kristo ang mi-assume ana, nga siya mao ang amahan. Mo nang sa Isaias 9:6, ang bata nga matao, pagatawdong kahibulungan, magtatambag, Diyos na mahagahog, amahan na walay katapusan. Kadang pagkaamahan diha, referido na sa iyang role as the new Adam. Jesus is not God the Father, because in the Holy Triune God, there is only one God the Father, and Jesus is God the Son. Pero anong gitawag man siya? Everlasting Father. Kadang iyang pagkaamahan diha, mao na iyang pagsab as the new Adam. So kung si Adan, si Kristo ang the new Adam, na ako'y the new Eve. Kung ipulihan si Adan ni Kristo sa iyang role as bagong Adan, ipulihan po si Eva, ang nipuli si mga Mary, nahimo ang mahal na birhen na bagong Eva. Every time nga muak si Mary sa iyang role as the new Eve, dito sa kasal sa Kana, niak si Mary as bagong Eva. Why? Nahurot na ko ng bino. Ingon siya, anak, wala na sila bino. Di ba maumani ang imong kinaiya, sister? Pag pananglitan, wak na'y gatas? Isa pang humana. Jo, yung kasi ba nga Jo? Wak na rabay bugas. Di ba maunay kinaiya sa masawa? Isa man na asawa. Di ba mga ito sawa nga? Love may tawagan sa mo, love, wak na rabay gatas sa bata. Wa na rabay bugas, wa na rabay tubig, wa na rabay sudan. Mao na ang kinaiya sa inahan. Dito sa kasal sa Kana, nilutaw ang motherly concern sa mahal na birhen. Ni Aksiya as tinuid, anak, wala na sila bino. Pag muak si Mary as tinuid, tawgon siya ni Jesus, babae. Kay si Kristo man ang the new Adam. Kasabot, masabot. Every time nga muak si Mama Mary as the new Eve, giriti nila kadtong unang tawagan sa unang Adan o Eva. Dili si Kristo mo tawag nga nay, tawagon niya na woman, para emphasize nga siya tong woman dito sa Genesis. Nganong gitawag na mampod siya ni Jesus sa cross nga woman? Unsa ba nahitabo dito sa Kalbaryo? Ang nahitabo mo ne, isumpay na ako itong nagkadugtong na gipangita ni Mama Mary si John the Beloved. Kay kumadal na ako sa the Beloved na bagay sa akong anak, mas malipay akong anak, at least magkuhaan ito yung kasakit sa cross pa. Pag-abot sa mahal na birhen, kinuptan si John the Beloved sa dihang nakita ni Kristo
unsa nga dakong kalipay sa kasing-kasing sa Ginoo, taliwala sa kasakit sa krus. Nakita niya nga ang iyang nanay ni unong kaniya. Uban pagyud ang iyang hinigugmang apostol. Miingon si Kristo, "Woman, behold thy son. And son, behold thy mother." Ako ning kutlon, duhaon ako ni kasintens. Unsay meaning anang giingon nga woman, behold thy son? Nga ang role ni Mama Mary as mother of the church, kanang iyang motherhood of the Blessed Virgin Mother, dili na buot-buot sa mahal nga birhen. Si Kristo gyud nag-ingon ni anak nga, "Woman, behold thy son." Tan-awa. Gitagaan si Mama Mary og role dito sa cross nga tan-awon taniya as beloved disciples of Christ. Nga meaning, kinahanglan concern ka sa akong hinigugmang apostol. Og miingon si Kristo, "Son, behold thy mother." Meaning, ang motherhood ni Mama Mary, ang iyang pagkananay, dili lang taman kang Kristo as mother of God. Ang role ni Mary as mother of Christ, dili lang taman diha. Ang iyang pagkainahan extended. Nga ang imong pagkananay, humanaman imong pagkananay, successful naman ka. Naglansan ba sa cross? Meaning, nagtagumpay ka na as my mother. Now, son, behold your mother. Diyan, tinumdumi dyan, nga dili lang ako ang anak ni Mama Mary. Ikaw dyan, behold thy mother. Kining akong mama dyan, imo na po ning mama. Sa ato pa, kanang pagkainahan ni Jesus, sa protestante ni, ang ilang pagkainahan, tama naman ka Jesus. Mutuo man sila nga si Mama Mary inahan ni Jesus. Pero ang ilang pagtuo nga si Mama Mary, hangtod lang ang iyang pagkananay diha kang Kristo. But ang motherhood of the Blessed Virgin Mary extended to all beloved disciples of Christ. Basta disipulo ka ni Kristo, gi-intrigo ni Kristo, imo na sa ginahan. Unsa may meaning anang word nga behold? Sa Ibinasay pa, tanawa. Ang mo di ba sa buka, tanaw lang nato, tanawa lang sa din siya. Mutanaw ta. Mo pa meaning sa behold. Ang word nga behold o tanawa, pinlawom na kaayog meaning. Pananglitan, nagaman humay din Pananglitan, ikaw bro, ingnon ka sa imong amahan. Kasi kanino bro? Ha? Guard? O Clark? Ingnon ka Clark? Ingnon ka brother? Clark? Muadto ko Clark sa Trinto? Ingnon siyang papa ba? Muadto ko Clark sa Trinto? Dayon Clark, nagbuwad man ko Clark ko humay, basin malangan ko, mahapnan magadian ko, palihog Clark, tanawang humay. Kinuadto ko sa Trinto Clark. Gisukas imong tatay nga Clark, tanawa Clark ko humay, Clark ka? Unsa may meaning sa tanawa kung behold? Imo lang tanawon? Ituktok na ba? Tuktok sa humay. Tanaw naman yung tatay, tanaw na ko na. Palitan ka nag-ulan. Kusog ang ulan. Imo na bang pasagda na humay nagluluturas, doon kaya tanaw na lagi. Pagkabot na tatay na, Clark, kumusta naman ito? Tatay, naglulutaw. Nga naman mo hiposa. Hindi ko may kakatanaw na, tanaw na, naglulutaw na humay. Nahulot na istok sa manok. Di na buot ang ipasabot sa imong tatay. Pag ingon sa imong tatay, tanawang humay, does not mean nga ikaw ni mo tanawon. Kumulang hiposa, kunay manok bugawa. Pag ingon ni Kristo, anak, tanawang imong inahan. Buti pasabot, kita nga mga disciple ni Kristo, beloved disciple, naatay kaakuhan.
Unsa atong kaakuhan? Atong panggaon. Mahalon ang mahal nga birhen kay gitugon ta ni Kristo sa cross. Pag iyon po ni Kristo, woman, behold thy son, di po pwede nga si Mama Mary pasagdan ta niya. Unsa may kulang sa imong kinabuhi? Kulang ka ba o pinansyal? Kulang ka ba o paghigugma? Kulang ka ba o kung sinakulang na imo? Kulang ka ba kahibalo? Pangayo! Gigrand gani ni Mama Mary, gigrand ni Kristo hangyo sa mga bino rin na horok. Kung nahukta na hagpasensya, kay grabe na imong problema. Kung nahukta na hagpailog, kung nahukta na ka o grasya na makaanto sa kalisod, pangayuan na sa Ginoo with the intercession of the Blessed Virgin Mother. So dito sa cross, kung naghanong ka daw nag-advent lintern collection, so sige lang, at least mauli mo nga masabtan nyo ang meaning sa role ni Mama Mary. Sumo na kanang Calvary, pag iyon ni Kristo nga woman, behold thy son, mauna ang laom nga meaning. Meaning, extended ang motherhood ni Mama Mary. Muna bitaw sa ako, pagka katon ako ini kamatuoran sa akong pagbalandong ba, naingon ko nga, kung ako, beloved disciple ko ni Kristo, naadi ay ko role to behold aron tan-awon ang mahal nga birhen. Kay kundi na ako dito manon nga morespeto ko ka Mama Mary, daw samara nga wa ko mosunod kang Kristo. So ang tinuod nga nagsunod kang Kristo, motuman anang son, behold thy mother. Kanang motherhood of the Blessed Virgin Mary mao nang unang naka-magnet nako sa mahal nga birhen. Na kinahanglan gyud si Mama Mary niya sa simbahan. Kaya ang tinuod nga simbahan naagyoy Santa Maria. Kung saan pag-resolve na para magkasabot mo maone. Kanang akong asawa sa dihang naminyomi, ang akong edad 36 years old. Ang akong asawa 18 years old. Giuban ako to sa dihang niadto mi sa lapas. Sa dito pa si Father Jan Duas na sa lapas, kikuyo ko taho asawa kaniadto, nagkatutong lapas sa parokya ni Father. Siya ang panganay. Ang akong asawa, akong silingan. Mao nang nakatuman ko hasugo sa Ginoo nga love your neighbor. So, siya ang panganay. 18 years siya. Ako 36 anyos. Buot ipasabot, kung panganay siya sa ilang pamilya, nagpasabot ka na ng iyang nanay, ako rang kaedad. Disot sugod ang iyang edad. So ang iyang nanay, kahapit na din may kaedad. Actually, magwar ko yung nanay sa katuig. Sa uyab kami, di din ko motor ko siyang pangalan. Yeah, hawag kita ko siyang pangalan. Pero sa dihang naminyo nami, musugot ko sa dili, obligado yun ko nga motawag niya nga nanay. Bisan pa kaedad me. Nga naman, sister? Kani ato uyab pa me. Tawag ko na ko sa iyang nalan. Kung naminyo nami, nausap na. Kinahanglan na yun ko. Obligasyon na yun na ko, kay mahimo mo kong bastos. Tungod na sa, onsa? Relasyon namo isip magtiayon. Kanang among relasyon isip magtiayon, maunang hinungdan nga mosugot og sa dili, bihala kaedad pa me, mo respeto gyud ko, mo recognize gyud ko sa inahan sa akong asawa. Nganong ako ning gipauna? Para makasabot mo sa bersikulong akong gamiton. Efeso Kapitulo 5, versikulo 23 o 25. Unsa may gining San Pablo? Si Kristo ang bana. Ang simbahan, the church, ang buhing simbahan kita, ang asawa ni Kristo. Sister, unsa may tawag nimo sa inahan sa imong bana? Mama. Correct, mama.
Sa ato pa, ikaw nga asawa, tungod sa imong bana, sa inyong relasyon sa kaminyoon, ikaw nga asawa, obligado ka nga mo respeto, mo tawag nga mama sa inahan sa imong bana. Sakto ko dili? Sakto. Mao na yung sakto yun. Karon, si Kristo man kaha ang bana. Ang simbahan man kaha ang asawa. Unsa may tawag nato sa inahan sa atong bana? Isa atong bana? Si Kristo atong bana, di ba? O kita isipuhing simbahan, kita ang asawa ni Kristo. So isip asawa ni Kristo, unsa may tawag nato sa inahan ni Kristo, ang mahal nga Birhen. Tawagon nato na nga mama. Sa ato pa, kanang atong pagtawag sa mahal nga Birhen nga Mama Mary, mauna ang indicator, mauna ang ligong basihan nga kita ang simbahan nga asawa ni Kristo. Palakpakan natong Ginoo. Ang pangutana, nganong kita raman nga simbahan ang motawag og Mama Mary? Ngano ang laing tinuohan mo ingon man sila Mama Mary, murag anak ni Mary. Never silang motawag sa mahal nga Birhen nga Mama Mary. Ngano man na? Kay di man sila ang simbahan nga asawa ni Kristo. Walang karapatan ang makabit. Sister, ikaw lang ang dunay karapatan nga motawag og inahan sa imong bana kung ang imong bana mga bit sa likwaot ng iyang kabit motawag og mama sa imong ugangan. Sakto ko dili? Sakto. Mauna nganong kitarang Katoliko ang motawag kang Mama Mary nga mama tungod kay kita ang simbahan nagitukod ni Kristo, si Kristo atong bana, kita nga simbahan ang iyang asawa, maunang mo respeto ta sa inahan sa atong bana nga mao ang mahal nga Birhen. Palakpakan nato Ginoo. Og sila nga dili Katoliko, ato ra po silang sabton dili sila motawag kay way karapatan sila nga motawag kay si Kristo wa gyud mga bit. Isa ra gyud ang asawa ni Kristo o kining simbahan nga nagtawag sa iyang nanay nga Mama Mary. Munang pagkahibaw nako nga ang tinuod nga simbahan ang asawa ni Kristo o kay asawa man ta ni Kristo, respetuhon nato ang iyang inahan, ang mahal na Birhen nga Maria. Palakpakan to Ginoo. Muna nga ang tinuod na simbahan is patron related. Panimalay kay panimalay dunay amahan. Muna ang kitang Katoliko na atay Santo Papa. Si Santo Papa is the universal Father. Si Father John o si Father Petros, parochial fathers. Sila ang atong amahan, isi pamilya sa parokya sa Berbila. Sila ang atong amahan. Palakpakan nato ang atong amahan. Dili sila amahan nagiingon sa 23:9 sa Mateo nga ayaw tawag ka si bisan kinsa nga inyong amahan. Kay dunay amahan nga ato sa wa ta magsupak ana. There is only one God the Father. Mao ra gyud tong God the Father sa langit. Wa nato isipa si Father John Dua o si Father John, Father Petros nga God the Father. Dili mo Father God the Father. Parochial Father mo. Si Pope Francis, universal Father. Si Pope Francis, dili God the Father. Always na nga there is only one God the Father. There is only one Father in one family. Wa na magkasumpaki ng mga bersikulo. Gisumpaki lang sa laing tinuuhan ang 23:9 sa Mateo. Pero kita ang Katoliko is a religion of distinction. Gigiyahan sa lamdag sa Holy Spirit, makasabot yun ta. Muna iampo na to sila na makasabot po sila kay maumang po na akong kinabuhi kanhi nga wa po ko makasabot. Munang sa ako way pagpagkasabot giatake nako ang simbahan. Pero salamat sa Ginoo,
ang Ginoo kung mangita ka sa kamatuoran in honest way, buligan ka sa Ginoo. Mo nang kamo mga ministers, makatikes, kung sincero mo nga mangita sa pagpalawom sa kamatuoran, ihatag na sa Ginoo with the intercession of the Blessed Virgin Mary kung ang kulang nato, ang kahibalo sa atong pagtulunan, gigrant gani ni Kristo ang kakuwang sa bino. Kini pabakaha ang kakuwang nato sa kinaadman ng pagtulunan ng Kristohanon isip Katoliko, ang dili ihatag ni sa Ginoo. Palagpakan nato Ginoo. Susunod pangutan. Napapatuloy ni Visayas diya. Itong atong i-prioritize na ganyan. Itong ulang mungutang na pa na. Ni Visayas. Katong una kay muling una wala na. Nakauli na. On next question. Ngapon sa tanan, ako si Bro Clark, lead minister sa San Juan Chapel. Muna akong pangutana. Sa panahon nga dinhi pa si Ginoong Jesucristo sa kalibutan, ang iyang mga apostoles nagsumbong sa iya nga gawas ka namo ang mga apostoles Ginoo, ganong doon na pa may lain nga nagamit sa imong ngalan, lain nga pundok nagamit sa imong ngalan, o naghingilin paganit mga yawa. Unya gitubag sila ni Kristo, ayaw sila dili kay ang dapig ka nato dili batok ka nato. So ang akong pangutana, sa panahon ni Kristo, sa na pa si Kristo, kinsa man kahatong mga tawhana, o sa panahon karon nato, kinsa man pud na silang mga pundoka, mga tawhana. Kala lang. So salamat kayo no sa nindot na pangutana. Ang imong pangutana mabasa na sa Lucas Kapitulo 9, 49-50. Si Juan maingon kaniya, magtutudlo, nakita kami mga tao nga naghingilin o mga yawa pinagi sa imong ngalan, ug amo silang gidid-an, kay dili man sila sakop sa atong pundok. So naay naghingilin og yawa gamit ang ngalan sa Ginoo. So ang mga apostoles nga mao ang nabilong sa grupo sa Ginoo, meriak. Ano nagamit man ka sa ngalan sa Ginoo, di makasakop na mo. Ilang gi-report Lord, naamay nag-exercise dito Lord og giyawaan. Amo tong din-an Ginoo, kay di man sila sakop sa atong pundok. Unsa may tubag sa Ginoo? Versikulo 50. Ayaw siya pagdid-e, miingon si Jesus kaniya og sa ubang mga tinunan, kay ang dili bato kaninyo, dapig kaninyo. Nahibalo ba mo kining maong bersikulo? Mauni ang foundation sa ecumenism, one of the 16 documents of the Second Vatican Council. Nangod ipasabot kung ang usa ka pundok dili makigbatok sa simbahang Katoliko, labi na ng mga pundok nga nang giwali diha nga tinud-anay ang ilang kasing-kasing, apan wala magiyahe aron nga mopadulong sa simbahan, miingon si Kristo, ayaw sila pagdidi, continue lang sila. Pero wa ni magpasakot bro na magpabilin sila din hangtod-hangtod. Di man mo di ba sa Kristo din eh. Kaya basta mga tao sa ato pa Brad Paul. So okay lang po, di man magkatoliko. Maglahi lang ng pundok. Di lang yun may magsupak-supak sa Katoliko. Ang tubag dili. Kay miingon si Kristo sa John 10:16. Ang sabi ni Kristo, ingon na atong Ginoo, ako adunay ubang mga karnero nga wala pa masakop sa akong turil. Katong giingon nimo nga nanggamit sa ngalan sa Ginoo, nagpagawas og mga yawa sa ngalan sa Ginoo, karnero to ni Kristo. Apan wala pa mahisakop sa iyang turil. Nganong maingon si Kristo, ayaw sila pagdid-e, meaning ayaw sila pahununga. Mao na ang meaning sa giingon ni Pope Francis nga ang tanang relihiyon dalan paingon sa Ginoo o sa kaluwasan.
Di nato sila stop nga naman sa ilang pagpadayon, labi ng mga pastor nga mga atake sa Katoliko, padayon mong atake. Sama sa ako ba? 15 Katoliko nang atake. Nag-research ko how to attack and destroy the Catholic Church. Wa ko kahibalo nga mauna to ang giingon ni Pope Francis nga dalan nga magpaingon ako sa iyang simbahan. Mo na ang mga pastor ato lang yun sila balag mga atake na to bago nato na sila. Kung nagtuon na sila unsa ang pag-atake sa padayon mong tuon nga naman sa inyong pagpadayon sa pagtuon moabot ang panahon nga makita na ninyo ang kamatuoran. Palakpakan na Ginoo. Sama ni San Pablo. Si San Pablo naningkamot nga pamatyon ang mga sumusunod ni Kristo. Pero may abot yun ang panahon na gitawag divine intervention. Muna kadtong nangayo og mga masakiton, nagpagawas og yawa, niingon si Kristo nga aduna ako'y ubang mga karnero nga wala pa mahisakop sa akong torel. Wala mo ingon si Kristo, hala diha lang mo pirme. Ayaw na mo sold sa akong torel. O sa may ingon ni Kristo, aduna ako'y ubang mga karnero nga wala pa. Meaning, wala pa sa iyang pundok. Pero sa may himuon ni Kristo, kinahanglan nga dadon ko sab sila. Kinahanglan nga dadon ko sab sila. Manganhi sila. Wala mo ingon nga magpabiling sila dito, nga maglahi-lahi sila ila, hangtod sa hangtod. Mingon si Kristo, kinahanglan nga dadon ko sila. Nganhi kanako. Aron nga mausa na lang ang panon, kaya nagkawatak-watak man di ay, kaya napa may karnero nga pa sa torel, kinahanglan kuhaon sila ni Kristo dito. Dadon sa iyang torel, kay usara ang panon, ubos sa usa ka magbalantay. Aron nga kadtong makarnero nga wala sa torel, nahisalaat, gawas sa torel, dadon sa iyang torel, magiyahan sa maayong magbalantay. Si Kristo o sa iyang tinugan ang mga Santo Papa, Arsobispo, Kardinal, Obispo, makaparian. Mo nang tubag sa pangutana, kinsa ni sila? Mao ni sila ang karnero nga tua pa sa gawas sa torel. Apan dili sila magpadayon dito nga gawas sa torel hangtod sa kahagturan. Kung tinuod sila nga karnero ni Kristo, dadon sila ni Kristo sa iyang panon. Dito sa Amerika, si Scott nga usa ka tao nga nagplano nga gubuon ng simbahang Katoliko, gidala sa Ginoo sa iyang toril. Si Paul San Pablo Alima kaniadto sa naningkamot nagubuon ng simbahan tuwa sa gawas sa toril, gikuha sab sa Ginoo o gibutang sa iyang usa ka pundok. Mao kana nga dili nato sila na atong simbahan si bisan kinsa nga naa sa gawa sa toril ni Kristo kung malamdagan na sila sa kamatuoran. Kaya ang kamatuoran daw sama man kini og suga ba nia ang kahayag dinhi sa suga sa sentro. Apan dili ta makalikay nga kining kahayag kay mga busgoton maning na may busgot ning atong mga building, ang kahayag bugawas ko dito. O katong tumoy-tumoy nga kahayag, mo to ang nakita sa mga tao nga dito sa kahitgit nga naa di ay kahayag. Pag abot nila sa kahayag, miingon sila nga ni ara ang kahayag. Apan kung mopadayon ka sa pagsubay, asa gyud gikan kining kahayag nagsumikad. Tultulan kaniya dinhi sa tinubdan sa kahayag. Mao nang si San Pablo kaniadto sa nagwali siya dito sa Atenas. Mingon siya nga kining altar dinhi nga dunay kinulit nga nag-ingon alang sa Dios nga wala hilhi. Nagisimba sa mga pagano. Ingon San Pablo, kana nga Dios ko inyo mailhi, mao na karon ang among giwali ninyo. Sa ato pa naanay makamatuoran dito ko sa Ehipto, kabalo mo ang Egypt, na ay Holy Triangle. Ang ngalan si Isis, Horus o Isiris. Meaning kining mga pagans
nagtuo na o triune God. Kaya naman, ang kamatuoran nga Diyos nun, gipadayag sa Ginoo sa matag kasing-kasing, bisan pa sa mga pagano. Aron nga diha na ng kamatuoran na, mao kana ang daw sama kahayag na nanglusot sa bangag. Na kung ilan ang subayon, ilang matultulan ang tinuod na kahayag nga mao si Kristo. Sumuna ang tubag sa pangutana, bro. Dili magpabilin sila dito hangtod sa kanturan. Moabot ang panahon nga sila muuban sa simbahan na gitukod ni Kristo. While tuwa sila dito, di nato sila ikondenar, di nato sila panghimarauton. Sundo nato ang pag-ampo ni Kristo, amahan, hiusaha sila, maingon nga ako o ikaw usaha. So atong iampo ng mga tao ato sa gawas sa koral, na Lord, maabot ang panahon na magkahiusa kami sa imong tinuod na simbahan. Sa dagtuwa ko sa Cebu, gi-invite ko sa Bohol ug usa ka seminar nga ingon niini. Pero kadto nga seminar, company man to siya. So dito ipatulong sa tag-iya sa company. Pagkabuntag, ang nahitabo, nagrosaryo ang tibuok empleyado. So tuwa dito ang tag-iya sa company, gidamang ko nagrosaryo mi. Pag rosaryo, niingon ang leader, kining ikaduhang misteryo sa Santos na Rosaryo ato ning ihalad sa mga pastor, mga ministro, mga ebanghelista, mga ansyano, mga elder sa ubang tinuhan nga Ginoo mobalik na unta sila sa sabakan sa simbahan nga imong gitukod. So dito ko na di nagampo. Mao day nga ako naningkamot ko nga takihon ng simbahan, nahigulong ko. Ngano nga di man to mao nga akong unang intensyon nga magkatoliko? Ngano nagkatoliko man ko? Kay naa di ay magkatoliko nagampo sa konbersyon sa mga pastor. Palakpakan natong Ginoo. So ang atong himuon, bro, ampo lang ta pirane. Sama sa pag-ampo ni Kristo nga amahan, Father, may they be one. Bahalag sila atake, dawato nato na atake. Bisag sakit, balag masakitan ta, dawato to kang kasakit. Iampo ato sila ng Lord, sama ni San Pablo, Lord, naon tayo divine intervention, Lord, ang kahayag nimo na makapausab sa ilang kinabuhi. Di lang kay Lord debate. Kung ilunlun na ako pag-ampo, ang first remedy is prayer. Pag naamo mga parinti dito ng tinuhan, iampo sa ayaw dito siya antol, ibalhin naman ka, kasabanin mo, mag-away mo, iampo ihalag ni Lord. Si Kuan, Lord ba, ito anong nisimang naman sa laing dalan, Lord, tinaot, Lord, imong gugma, moabot na sila, Lord, mahayagan sila, mabalik sila sa imong simbahan. Pag-ampo, Lord, iampo na to sila, bisan pa lahi sila tinuhan. So na ko na, kaya matuog na ta. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot, kadaghang kamog nakatunan. Daghang salamat.